Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Castor, 39 na taong gulang, taga rito sa probinsya ng Siquijor. Ako po ay isang bus driver. Wala pa po akong asawa, pero may inaalagaan akong nanay na nasa 70 taong gulang na sa kasalukuyan. Wala na po akong tatay dahil maagi siyang iginupo ng matinding karamdaman matapos ang kanyang matinding laban sa isang aswang upang ipagtanggol kaming mag-ina. Gayunpaman, natutuwa ako na kahit naging mahirap para sa amin ang buhay, hindi sila nagkulang ni nanay ng pagtuturo sa akin tungkol sa kagandahang asal at kung papaano mabuhay bilang isang mabuting tao. Noong mamatay si tatay, ay mas lumakas ang aming paniniwala ni nanay na balang araw, makikita pa namin siyang muli. Ito ang dahilan kung bakit kahit luma at sira-sira na ang aming kamalig, ay hindi pa rin kami umaalis sa nasabing lugar. Kakaiba kasi ang kamatayang nangyari kay tatay. Sabi ng aking ina na kinuha lamang ito ng mga engkanto at ilang beses daw nagpaparamdam sa kanya o nagpapakita sa panaginip si tatay. Gusto kong ibahagi sa ilan na mahilig sa kababalaghan itong karanasan ng aking pamilya, pati na ng aking pinagmulan. Alam kong wala na gaanong naniniwala sa mga engkanto sa panahon ngayon. Pero gusto ko lang pong sabihin na totoo po sila at umiiral din sila sa mundo natin. Magkaiba nga lang ang ating mga dimensyon at hindi nagpapang-abot. Maliban na lamang kung sinadya nilang magpakita sa atin. Kagaya natin ay may pagkakahawig din sila sa mga tao. Kaya nga lang masasabi kong angat ang estado ng kanilang kakayahan kaysa sa atin dahil marami silang kayang gawin na hindi kakayanin ng mga normal na tao. Alam kong masyado nang matagal para ikwento pa ang bagay na ito, pero isa ito sa pinaka hindi ko makakalimutan na karanasan noong nabubuhay pa si tatay. Madalas kaming magpunta sa Batis sa gitna ng kagubatan. Hindi kami katulad ng ibang tao na nangangaso, naninirador o namamaril kapag nagpupunta sa gubat. Nagpupunta kami doon, Sir Carl, para mag-alay ng masasarap na pagkain. Naging usap-usapan nga dati sa baryo namin na baliw daw si tatay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang aking ama ay nagkatawang tao lamang upang makasama ang aking ina. Isa talaga siyang purong engkanto. Opo, alam ko po na maaaring walang maniwala sa sasabihin ko. Maging ako ay napagbibintangan ng ibang tao na isang weirdo. Pero alam ko ang nakita at nadiskubre ko noong bata pa lamang ako. Isa pa, ang paninindigan namin ng aking pamilya ay kahit anumang sabihin ng mga tao ay wala kaming pakialam. Hindi naman sila ang bumubuhay sa amin, kaya wala silang magagawa kung may mga paniniwala man kami na hindi naaayon sa normal nilang pinapaniwalaan. Simulan ko po ang kwento kung papaano nagkakilala ang aking ina at ama. Dalaga pa lang daw si nanay ay mahilig na siyang magpalipas ng oras sa kagubatan para maligo sa Batis, lalo na kapag wala naman siyang gagawin sa bahay. Kahit nga raw may malapit naman na batis sa bahay nila, ay sinasadya niyang lumayo sa gubat kung saan bihira ang mga taong nagpupunta roon. Mas payapa raw kasi doon at walang gagawa ng kung ano-anong paninira sa ibang tao. Nag-iisang anak lang si nanay nina lolo at lola. Palaging abala sina lolo at lola sa paghahanap buhay. Mapagkakatiwalaan naman daw si nanay sa mga gawaing bahay, kaya't kampante silang iwanan ito palagi. Kapag tapos na si nanay sa kanyang mga gawain sa bahay, ay pupunta na siya sa gubat
para maglaban ng kaunti at magbabad na rin sa batis. Wala rin kasi siyang kaibigan at kalapit na mga kamag-anak. Mas gusto niyang nasa gubat palagi na nakikinig lang ng mga huni ng ibon kaysa makihalubilo sa mga taong wala naman raw ibang magawa kundi ang manghusga, manira at manggulo sa kapwa. Isang araw, pasado 3:00 pa lang ng hapon, ay maagang umuwi ang mga magulang ni nanay. Marami silang dalang pagkain. Matapos makapagbenta ng palay ay namili na agad ng pang-stock na pagkain. Tinanong raw ni lolo si nanay kung nabalitaan nito ang nangyari sa isa sa mga katabi nilang sakahan ng palay. Pinasok raw ang pamamahay noon. Nakalubog na raw kasi ang araw at wala pa rin ang padre di pamilya sa bahay nito. Dahil naroon ito sa bayan, nagpagiling ng palay at noong papauwi na ay napasabit pa sa kaunting inuman. Kaya pasado na 8:00 ng gabi ay hindi pa ito nakakauwi sa kanyang pamilya. Noong panahong iyon ay talamak na ang mga kwentong aswang sa amin. Matunog daw noon ang tungkol sa mga aswang na dumadayo sa iba't ibang lugar para makapangbiktima. Tapos kapag medyo pinaghihinalaan na sila ng mga tao, ay bigla na lang mawawala at lilipat na naman sa ibang lugar na wala pang nakakakilala sa kanila. Kaya ang hinala ng karamihan ay baka iyong mga dayong aswang ang dumali sa mag-iina. Bali iyong pamilyang pinasok ay isang ginang na buntis na meron ding 3 taong gulang na anak. Noong dumating ang ama sa kanilang bahay, ay wasak na katawan ng asawa niya na lang ang kanyang naabutan. Hindi niya na rin nakita pa ang kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki. Pilit daw na pinagtatakpan ng barangay ang pangyayari para hindi magkaroon ng panik sa lugar. Ang sabi ni nanay sa kanyang mga magulang na hindi niya iyon nabalitaan. Unang-una, hindi naman siya umaalis ng bahay o nakikipag-usap sa mga kapitbahay sa unahan. Tsaka hindi rin siya natatakot sa sinasabi nilang aswang dahil ang binibiktima raw noon ay mga buntis, sanggol o bata. Ilampas na siya 18 noon, walang kasintahan at hindi rin naman buntis. Kaya wala raw mapapala sa kanya ang aswang kung sakali. Pero pinag-iitan pa rin daw ni lolo na kapag umalis sila ay wag nang lalabas si nanay. Magsarado ito palagi ng pintuan at bintana. Tsaka libangin na lang ang sarili sa pakikinig ng dibateryang radyo. Mas maigi na raw iyon kaysa maging biktima ng nasabing mga aswang. Sinang-ayunan na lang daw iyon ni nanay para hindi na humaba pa ang usapan. Makalipas ang 3 araw ay muling umalis ng bahay sina lolo at lola. Madiskarte raw kasi sina lolo at lola. Maliban sa pagbibenta ng bigas na naani sa kanilang palayan, ay dumadayo rin sila sa ibang lugar na may dalang bigas at magpapabarter ng daing na isda at pusit. Tapos iyong kanilang maiuuwing daing ay ipapautang naman nila sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Tapos sa susunod na anihan na ang bayad, pero palay ang ipangbabayad. Kaya doble palagi ang kita nila lola tuwing sasapit ang anihan. Dahil iyon din ang panahon na magbabayad lahat ng may mga utang sa kanila at palay nga ang pambayad. Pagkalipas ng ilang araw ay umalis na sina lolo at lola. Bali 3 araw silang mawawala. Binili na naman si nanay na doon matulog sa mga magulang ng kanyang ama. Sa kabilang barangay pa iyon, pero pwede namang malakad. Pero si nanay ay walang amor na makipaghalubilo sa kanyang mga abuela roon at sa mga pinsan na hindi niya rin gaanong kasundo. Kaya doon na lang din siya natutulog sa bahay nila mismo. Ikalawang araw daw noon nawala sina lolo at lola. Nakaramdam ng pagkabagot si nanay. Kaya raw naisipan niyang maligo at magtampisaw sa batis sa gubat. Dinala niya na rin ang isang batyang labahan
para may magawa rin siyang kapaki-pakinabang. Pakiramdam raw ni nanay ay solong-solo niya ang lugar kapag pumupunta siya roon, dahil kahit kailan ay hindi pa siya nagkaroon ng kasabay sa paliligo at sa paglalaba. Pero ang hindi alam ni nanay na hindi pala siya nag-iisa sa lugar na iyon. Maliban sa gwapong engkanto na palaging nakamasid sa kanya doon, ay meron ding isang mabangis na nilalang na nais siyang ilaman tiyan. Matapos makapaglaban ng isang oras, ay naisipan niya munang magtampisaw sa unahan banda para malamigan ang katawan. Nang biglang may nagtampisaw din sa likuran niya, hindi niya raw muna iyon tinignan. Inuna niyang magmadali upang makalapit sa pampang at mangiyak-ngiyak na sumigaw dahil sa takot. Pero noong lumingon siya sa likuran, ay wala naman siyang nakitang tao. Kaya duda siya kung talaga bang totoong tao ang may gawa ng tunog ng pagtatampisaw. Inilibot daw ni nanay ang kanyang tingin sa paligid, tapos dumampot siya ng kapirasong kahoy at nagtapang-tapangan. Kahit pa nga nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa takot. Naalala niya rin ang tungkol sa kalugar nila na inatake ng aswang ang pamilya. Kahit wala siyang nakikita ay may nararamdaman daw siyang kakaibang presensya sa paligid. Noong wala talagang makitang ibang naroon, ay nagpasya siyang bumalik na sa pwesto na kanyang pinaglapagan ng planggana. Plano niya na hindi natapusin ang paglalaba. Iiwanan niya na lang sa may puno, tapos uuwi na siya agad ng bahay. Hindi na siya bumalik sa tubig, bali naglakad na lang siya papabalik sa dating pwesto. Habang naglalakad ay may nararamdaman siyang nakasunod sa kanya. Kaya mabilis siyang napalingon sa kanyang likuran. Doon niya nakita ang isang babae na titig sa kanya. Namumula ang mga mata at may makapal na balahibo sa braso hanggang sa leeg. Medyo kakaiba rin ang hugis ng ulo at mukha. Umangil ng malakas ang nilalang sa kanyang harapan. Kaya noong ibukan noon ang bibig ay doon niya nakita ang matatalim na ngipin na may laway na nag-uumapaw sa bibig. Muli raw nanginig sa takot si nanay. Hindi niya rin alam kung magagawa niya pang makalayo sa kapahamakan. Umangat na raw ang kamay noong nilalang at ipinapakita sa kanya ang mahahabang kuko na para bang sinasabing ang mga kukong iyon ang tatapos sa buhay ni nanay. Napasinghap na lang daw siya sa takot at tinangka niyang sumigaw, ngunit hindi niya naman magawa. Mukhang naunahan siya ng takot dahil sa bangis ng nilalang na nasa kanyang harapan. Naistatwa daw siya at naghintay na lang ng kanyang kamatayan sa kamay noong aswang. Napapikit na lang daw noon si nanay, pero bago pa man sumayad ang kamay ng nilalang sa kanya, ay isang nilalang din ang dumating sa kanilang kinaroroonan. Umigkas ang kamay noon at mabilis na binalya ang aswang. Tumilapon iyon sa batuhan at bumalandra ang katawan. Umangil ang aswang at tinangkang umatake muli sa kanila. Ngunit pumagitna na ang lalaking dumating at sinabihan ang aswang na kapag hindi nito nilubayan si nanay, ay kukunin niya ang kaluluwa nito at dadalhin sa kanilang mundo. Doon na raw napagtanto ni nanay na ang lalaking naging tagapagtanggol niya ay hindi normal na tao. Kitang-kita rin naman daw sa itsura nito at kulay ng buhok. Ang tenga ay may patulis na dulo at kulay kahel ang nangingintab na damit. Puno rin ito ng mamahaling alahas na kahit kailan ay mukhang hindi raw kayang mabili ni nanay. Mahaba rin daw ang buhok ng lalaki na dumagdag pa sa pagiging makisig na anyo nito. Namangha si nanay noong tila natakot ang aswang. Dahan-dahan iyong umatras. Tapos biglang naging anyong aso at bahag ang buntot na lumayo sa kanilang kinaroroonan. Labis naman ang pasasalamat ni nanay dahil nagawang mapaalis noong lalaki ang aswang.
Aniya, isa raw anghel si tatay na basta na lang dumating para ipagtanggol siya. Doon na nagsimula ang kanilang magandang pagtitinginan. Nagsimula sa pagkikita sa batis at magkikwentuhan maghapon. At sa kalaunan ay dumadalaw na si tatay sa tahanan ng aking ina. Walang eksaktong oras o araw ang mga dalaw nito. Minsan sa loob at minsan din ay sa labas ng bahay sumusulpot si tatay basta kapag walang ibang tao. Kahit may napapansin na si nanay tungkol sa pagkatao ni tatay, ay baliwala lang iyon sa kanya. Hindi siya natatakot rito. Sa katunayan nga raw ay naghihintay siyang magtapat ito sa kanya ng pag-ibig. Kalaunan ay nagdeklara na si tatay ng pagmamahal niya kay nanay, kasabay ng kanyang pagtatapat tungkol sa buo niyang pagkatao at pamilyang pinagmulan. Sinabi nga ni tatay na hindi siya normal na tao, kundi isang engkanto. Matagal niya na raw sinusubaybayan si nanay at itinalaga ang kanyang sarili na maging tagapagbantay nito. Ngunit kahit pala magkaiba ang kanilang mundo, kapag tinamaan sila ng pag-ibig ay talagang tatamaan at mahihirapan na paglabanan. Hindi na itinanggi ni nanay at tatay ang tungkol sa nararamdaman nilang dalawa. Dahil dito ay nagpakita ang ama ni tatay sa kanilang dalawa. Tinanggap daw nila si nanay at inisip na kabilang na ito sa kanilang pamilya, sa kabila ng katotohanan na isa itong mortal na tao. Gayunpaman, binigyan ng amang engkantado ang kanyang anak ng pagkakataon na sumailalim sa isang pagsubok. Ang mga engkanto daw kasi ay wagas magmahal. Kahit bawal ay hindi sila pwedeng sumuway sa batas na meron ang kanilang mundo at mahirap silang itaboy kapag nagmamahal. Dahil dito, nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay nilang dalawa. Binigyan ng pagkakataong sumabak sa isang pagsubok si tatay sa pamamagitan ng pag-usal ng simpleng dasal na karaniwang ginagamit sa simbahang Katoliko. Kapag nabigkas niya iyon ng maayos, ay pahihintulutan siyang makasama si nanay. Ngunit hindi na siya makakabalik sa kanilang mundo. Mawawala sa kanya ang yaman na meron sila sa kabilang mundo at mabubuhay ng simple, kagaya ng nakagawian ni nanay. Kapag si nanay naman ang pinagdasal ng dasal na iyon at magawa ng tama, papayagan si nanay na makapasok sa mundo ng mga engkanto at mamuhay na parang hari at reyna, kagaya ng nakasanayan ni tatay. Magagawa nilang dalawa na maglabas-pasok sa magkabilaang mundo para makita ang pamilya ng bawat isa. Hindi raw alam ni nanay kung papaano nagsanay si tatay sa dasal na iyon. Si nanay naman daw ay kampante dahil kabisado niya naman ang dasal. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagsubok. Natapos daw ni tatay ng maayos ang dasal ng mga tao. Pinalakpakan siya ng kanyang ama, ina, at iba pang mga kauring engkanto na dumalo sa pagsubok. Tapos sumunod namang sumabak ay si nanay. Hindi raw alam ni nanay kung anong nangyari. Bakit tila wala na siyang maalala noong siya na ang bumibigkas ng dasal. Parang nablangko raw talaga siya noong mga oras na iyon. Natahimik ang lahat ng mga engkantong dumalo at hindi makapaniwala na si nanay pa mismo ang hindi makabigkas ng dasal ng mga tao. Nanlumo daw si tatay. Ngunit hindi siya nito sinumbatan kahit kailan. Nakapagdesisyon ang ama ni tatay na sasama ang kanyang anak kay nanay. Ngunit magsasara na ang mundo ng mga engkanto para sa kanilang dalawa. Maliban na lang sa oras ng kanilang kamatayan, saka pa lamang nila magagawang makarating sa mundo ng mga engkanto. Nalungkot si nanay at sinabing aatras na lang siya sa inaalok na kasal ni tatay dahil ayaw niyang maghirap ito sa piling niya. Walang yaman na maipagmamalaki si nanay at nag-aalala siya
na baka hindi kayanin ni tatay ang buhay sa mundo ng mga tao, lalo kung sa mahirap na paraan. Ngunit noong aalis na si nanay, ay mariing yumakap sa kanya ang aking ama at nagmakaawang huwag siyang iiwan. Nakahanda siyang tanggapin ang parusa ng kanyang amang engkanto na pagsarahan ng kanilang mundo. Kung ang kapalit naman daw noon ay ang pagsasama nilang dalawa ni nanay. Otomatikong naglaho ang lahat ng kaanak na engkanto ni tatay na nasa paligid, hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan. Kahit may pag-aalala, ay naging masaya pa rin si nanay na makakasama niya habang buhay si tatay. Namuhay sila at nagsama ng masaya, kahit na mahirap at salat sa karangyaan. Si tatay naman ay ginawa ang lahat ng paraan. Kahit wala siyang kapangyarihan at kakayahan, ay makatulong pa rin siya sa mga tao. Siya ay naging isang manggagamot na naging takbuhan ng mga nangangailangan sa amin, pero mga simpleng karamdaman lang ang kanyang nagagamot. At sa pamamagitan lamang ng mga herbal na alam niya, dahil wala namang natira sa kanyang kapangyarihan. Magtatatlong taon na silang nagsasama noong ako ay isilang. Ako lang ang nag-iisang anak ni nanay at tatay. Mula noon ay napansin ni tatay na may nagbago na kay nanay. Madalas na daw itong nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na mata. Kung sa ibang pagkakataon sana ay dapat matuwa si tatay, ibig sabihin noon ay makikita na ni nanay ang kanyang mundo. Ngunit takot ang nadama ni tatay noong mga sandaling iyon. Naalala niya kasi ang sinabi ng kanyang ama, makikita lamang nila ang tinalikurang mundo kung malapit ng sumuko ang kanilang katawang tao. Labis itong ikinabahala ni tatay. Ayaw niyang mawala kaagad sa kanya si nanay. Nais niyang kung sakaling mamatay man si nanay, dapat ay magkasama sila para madala niya ito sa kanilang mundo. Kaso naisilang na ako. Kung pareho silang mawawala, ay wala nang maiiwan na mag-aalaga sa akin. At magiging ulila na ako ng tuluyan sa mga magulang. Nasa 7 taon na ako noong magsimula akong dalhin ni tatay sa kagubatan. Hindi kami nangangaso o namamaril. Nagdadala kami roon ng prutas, bigas at manok. May ginawang altar si tatay doon kung saan niya inilalagay ang mga alay niyang pagkain. Nagdarasal siya, pero hindi sa Panginoon, kundi tinatawag niya ang kanyang mga kaanak at amang engkanto para makipag-usap at humingi ng tulong. Minsan may nakakita sa amin na gumagawa noong pag-aalay sa kagubatan. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi nila. Mga pamilya daw kami ng baliw. Nagsasalita ng kung ano-ano at nag-aalay sa kagubatan. Gusto ko silang pagbabatuhin noon, pero palaging sinasabi ni tatay na hindi pwede. Huwag daw kaming gagawa ng kahit anong bagay na makakasakit sa kapwa. Para hindi rin kami naising saktan ng ibang tao. Minsan, kinukutya ako kapag nagpupunta ako sa bayan o kahit sa paaralan. Pamilya daw kami ng aswang at mangkukulam. Dapat daw sa amin ay kuyugin at patayin. Madalas akong umiiyak noon kapag tinatawag nila akong anak ng mangkukulam at aswang. Masyadong mapanghusga ang mga tao dahil sa kanilang sariling kamangmangan. Isinusumbong ko sila kina nanay at tatay habang umiiyak. Pinapayuhan lang nila ako, tapos hindi na binibigyan ng malaking pansin ang sumbong ko. Ang hindi ko alam na kaya pala sila ganoon dahil nakatuon sila sa mas malaking suliranin. Iyong matandang umatake kay nanay noong panahong dalaga pa lamang siya ay naroon pa rin pala. Mas bumangis na ito at nagsimula na uling magparamdam sa amin. Mukhang alam din ng aswang na iyon na wala ng kapangyarihan ang aking ama bilang isang engkanto at hindi na siya mahihirapan
nabiktimahin kaming buong pamilya. Sa madaling sabi, nagtanim ng galit ang aswang na iyon at hindi tumigil sa paghahanap ng magandang pagkakataon upang makapaghiganti sa aking ama. Dahil sa pagpigil nito sa kanya na mabiktima si nanay noong dalaga pa ito. Isang gabi noon, katatapos lang namin maghapunan at nagpapahinga lang kami habang nakikinig ng radyo nang makarinig kami ng kalabog mula sa silong. Tila may bumangga sa nakasalansan na kahoy at mga lata roon. Sininyasan ako nila nanay na wag daw maingay, tapos makikita sa kanilang itsura na nakikiramdam. Nakaramdam rin ako ng takot, kaya nagsumiksik ako sa gitna nila nanay at tatay. Hindi naman nasundan ang mga kalabog sa ilalim ng silong, kaya naisip ko na baka wala lang iyon, baka daga lang o kung ano. Hindi ko naman akalaing naghahanap lang pala ng pagkakataon ang aswang na iyon na makorner kami. Akala ko noon na madali lang kalabanin ang mga aswang, pero mali ako dahil iyon ang naging dahilan ng kamatayan ng aking ama. 2 o 3 gabi pa noon ang lumipas, naging tahimik na uli ang aming kapaligiran, lalo sa gabi, kaya nakalimutan ko na ang tungkol doon sa aswang. Pero isang gabi, nasa gitna kami ng aming pamamahinga, nakarinig kami ng malakas na pagbangga sa aming bahay. Nagawa noong mauga ang buong kabahayan, kaya kahit nakatulog na kami saglit ay sabay-sabay kaming nagising. Tinakpan ni nanay ang bibig ko, tapos nagtinginan sila ni tatay. Ilang saglit pa, narinig ko ang malamyos na boses ng isang babae. Kumakanta at mukhang masaya ang boses ng kanyang pagkanta. Nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya tumayo ako at lumuhod sa arenola malapit sa bintana. Noong makatapos ay agad kong itinulak ang bintana at sumilip. Nakita ko doon sa labas ang isang babaeng nakatalikod at siya ang kumakanta. Ewan ko ba kung anong nangyari sa akin. Hindi ako nakaramdam ng takot. Bagkus, ninais ko pang magtagal sa bintana upang patuloy na makinig sa kanyang pagkanta. Naririnig kong sinasabi na ni tatay na isara ko na raw ang bintana at bumalik na ako sa paghiga. Pero tila napakalayo ng boses niya. Hindi iyon masyadong rumirehistro sa aking kamalayan. Basta nakatuon lang ako sa babae sa labas na kumakanta na may malamyos na boses. Hanggang sa dahan-dahan iyong lumingon sa akin at tinawag akong anak sabay kaway. Wala ako sa sariling itinulak pa ng mas malaki ang bintana. At tatalo na sana ako papalabas para makalapit sa babae, nang bigla akong hinawakan sa katawan ng aking ama at ibinaba malapit kay nanay. Pagkalapag niya sa akin ay niyakap naman ako ng mahigpit ni nanay. Doon pa lang ako natauhan. Nagtataka rin ako kung bakit ko gustong lumabas ng bintana. Hindi ko naman ugali na lumapit sa ibang tao. Mabilis isinara ni tatay ang bintana. Tapos lumabas siya ng kwarto. Nakita ko siyang muli na dumaan. May dala na itong itak at papalabas na ng bahay. Pagkalabas, ay galit siyang nagsisigaw roon at sinasabihan ang aswang na tigilan na ang panggagambala sa amin. Dahil wala naman kaming kasalanan sa kanya. Dapat nagpasalamat pa raw ang aswang dahil hindi niya ito pinaslang noong una niya itong makaengkwentro. Noong marinig ng aking ina ang angil noong aswang, ay dali-dali na rin siyang tumayo at nagbukas ng bintana. Nag-aalala siya para kay tatay dahil wala naman itong kakaibang kapangyarihan na magagamit laban sa aswang. Noong makasilip kami ni nanay ay nakita naming nagsasagupaan na sila. Nakita ko kung paano pinagkakalmot ng aswang ang aking ama. Mabuti na lang kahit papaano ay may nalalaman pala ang aking ama sa pakikipaglaban.
Alam niya kung papaano saktan ang aswang. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at nagsalita ng pag-atake. Habang tinataga ni tatay ang aswang, kumakalmot naman iyon sa kanya. Parang wala sa kanila ang umaatras o umiilag hanggang sa mapuno na sila pareho ng sugat sa buong katawan. Takot na nagyakapan na lang kami ni nanay nang makita naming humaba bigla ang buhok ng aswang saka ipinulupot sa katawan ni tatay hanggang sa mabalot na siya noon ng buong buo. Nagsisigaw na si nanay at hindi na nakapagpigil. Sinabihan ako ni nanay na kahit anong mangyari ay wag daw akong lalabas ng bahay. Tapos nagmadali siyang lumabas. Dinampot niya ang nabitawang itak ni tatay saka inatake niya ang aswang. Makailang beses niya iyong sinaksak ngunit hindi naman mamatay-matay. Hindi nga rin ako sigurado kung may epekto ba sa aswang ang pagtaga ni nanay. Hanggang sasabihin ni tatay na kailangan isama siya ni nanay sa bawat pagsaksak nito sa aswang. Nang sa gayon ay masugatan na rin siya at mabahiran ng dugong engkanto ang aswang. Ang kanilang dugo raw ay nagagawang pumatay ng aswang. Pero umiling-iling lang si nanay. Ayaw niyang masaktan si tatay. Pero galit na sumigaw si tatay at sinabing wala nang ibang paraan. Hindi niya magagawang matalo pa ang aswang dahil naigupo na siya nito ng mga buho. At kung hindi kikilos si nanay, pati kaming dalawa ay magiging biktima na rin ng aswang na iyon. Pero nagmatigas talaga si nanay. Bumuelo ito ng pagsaksak papunta sa aswang. Noong malapit na si nanay sa aswang, ay binalyan ni tatay ang aswang upang siya ang tamaan ng pagsaksak ni nanay. Pumalahaw ng sigaw si nanay noong makitang si tatay pala ang tinamaan niya. Kumalat ang dugo ni tatay sa buhok ng aswang na nakapulupot sa kanya. Tapos agad siyang dumagan sa aswang na natumba dahil sa kanyang pagbalya. Kaya nabahiran din ng dugo ang aswang na iyon habang nakahiga. Nagkikisay ang aswang na animoy na paso sa dugo ng aking ama hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Umiiyak si nanay na pinagpuputol ang buhok ng aswang na nakapulupot pa kay tatay. Agad na rin ako lumabas at pinagtulungan namin si tatay na maipasok sa loob. Hindi naman kaagad pumanaw si tatay noong gabing iyon. Umabot pa siya ng 3 araw ng pagkakasakit. Sinabi ni nanay na dadalhin niya raw si tatay sa ospital pero ayaw naman ni tatay dahil paano raw ipapaliwanag ang kanyang katauhan. Ayaw niya rin daw na maging usap-usapan pa ang aming pamilya sa aming lugar. Isa pa, wala na raw magagawa pa sa kanya ang mga doktor. Kahit halata ang tindi ng pinsala sa katawan, ay pinipilit ni tatay na ngumiti kapag naroon ako sa harapan niya. Kaya ang ginagawa ni nanay ay doon ako pinapatambay sa sala. At naririnig ko ang pag-ubo ni tatay na nahihirapan sa paghinga. Bago pumanaw ang aking ama, ay may mga sinabi siya sa amin. Huwag daw kaming mag-alala. Hindi naman raw siya tuluyang mamamatay. Mapupunta lang uli siya sa mundo ng mga engkanto at kukunin siya ng aking lolo. Dadalaw-dalaw pa rin daw siya sa amin upang bantayan kami. Hindi nga lang daw namin siya madalas makikita, kagaya ng mga panahong kasama talaga namin siya sa aming buhay. Kahit sa murang edad ay sobra na akong nalungkot. Naiintindihan ko kasi na kapag namatay si tatay ay hindi na namin siya makikita. Hindi ko naman alam iyong tungkol sa sinasabi niya na makikita pa rin namin siya. Hindi ko alam kung paano iyon. Inilibing namin ni nanay ang katawan ni tatay sa likuran lang din ng aming bahay. Matapos ang kamatayan ni tatay, ay madalas kong makita si nanay na merong kinakausap. Pero hindi ko naman nakikita. Sinasabi ko na lang sa isip ko na baka si tatay iyon. Pero hindi ko lang nakikita dahil hindi pa aktibo ang aking ikatlong mata. Ngunit para sa ibang tao, nababaliw na raw si nanay
lalo na sa ibang mga kamag-anak namin. Dapat daw ay ipagamot na si nanay. Maliban sa pagsasalita ni nanay mag-isa, wala naman akong nakikita sa kanya na kakaiba. Normal pa rin naman ang lahat. Kaya naisip ko na baka nga nakikita niya talaga si tatay. Kasi kahit noong kasama pa namin si tatay, ay nakakakita na raw siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Hanggang sa maging binata na ako at makapagtrabaho. Nakapagpundar ako ng bahay sa bayan. Naisip kong dito ko na lang itira si nanay para naman mas magaan ang aming buhay. Merong kuryente at tubig. Hindi na kailangan pang mag-igib sa umaga at sa hapon. Kaso napapansin ko kay nanay na malungkot siya kapag narito kami sa bayan. Mas gusto niya na doon daw siya tumira sa bahay namin sa bukid. Dahil sa may trabaho nga ako, kaya sinasabi ko sa kanya na kapag wala akong pasok, ay papasyal kami sa luma naming bahay. Pero minsan, kapag umuwi ako ay wala na si nanay. Halos mabaliw nga ako isang beses sa kakahanap ko sa kanya. Mabuti at nasabi niya sa isang kapitbahay na dadalawin niya lang ang luma naming bahay, kaya nagpunta ako roon. Naabutan ko nga siya roon, may kausap kahit mag-isa lang siya, habang nagtatanim ng mga gulay sa harapan ng aming bahay. Kaya nagpasya na lang ako na ipaayos muli ang bahay namin sa bukid, para kung gusto man ni nanay na doon matulog, ay safe pa rin siya at hindi mauulanan sa loob. Butas-butas na kasi noon ang bubungan ng bahay namin, kaya pinapalitan ko na rin. Tungkol naman po sa mga engkanto, hindi ko naman naranasan na may magparamdam sa akin o magpakita. Kahit pa ang aking ama ay hindi rin ako dinalaw sa panaginip, pero alam kong totoo sila at naniniwala ako sa kanilang presensya. Hindi ko man sila nakikita sa ngayon, alam kong darating ang araw na magpapakita din sa akin si tatay, kasama ang mundo na alam kong kabilang din kami. Sa ngayon po ay matanda na si nanay. Nasa kanyang mga mata pa rin ang pag-aasam na balang araw, magkakasama pa rin sila ni tatay at hindi na kailan pa magkakahiwalay. Paulit-ulit niyang ikinikwento sa akin na minsan, naging tagapagligtas niya si tatay at naging kabilang ang aming pamilya sa pamilya ng mga engkanto, at balang araw, hindi man daw sa panahong ito, maaaring kapag pumanaw na kami, ay magiging buo uli ang aming pamilya at mamumuhay ng masaya at magkakasama sa kabilang mundo o sa mundo ng mga engkanto. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong ito na tungkol sa aming karanasan sa aswang at tunay na pagkatao ng aking ama. Naway inyong magustuhan ang kwento at magbukas na rin ang kamalayan sa iba na hindi lang tayong tao ang narito sa mundong ibabaw. Nariyan din ang mga engkanto, hindi lang natin sila nakikita. Bago ko nga pala makalimutan, banggitin ko na rin na yung mga aswang na nagkalat ay marami din daw sila. More power po sa inyong channels and God bless. Lubos na gumagalang, Castor ng Central Visayas. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters.
May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentiliso ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha, at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon, at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel.
Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.